Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. So, baba na ho natin mga boss. It's 11 after 10. Kumusta ho yung mga suki ho natin? Sa mga loyal followers ho ng Bitag Live sa Radyo 5. By the way, gusto ho namin sabihin sa inyo, eto ho kung sakaling nalilito ho kayo na hinahanap ho kung saan mapanood ho yung Kilos Pronto, alam nyo, boss, maraming naiinggit ho talaga. Inggitero mga potok sa buho. Alam nyo bakit? Kapag ang isang puno hitik na sa bunga at ang daming bunga, yung mga naiinggit, binabato ang bunga, niyuyugyug yung puno para naman maglaglagan yung bunga. Wala namang problema kung yanigin nyo yung puno kasi maraming bunga. Ang ibig kong sabihin, yung Kilos Pronto ho kasi lumakas ho nung bumaba ho kami ng alas 5 hanggang alas 7 ho. Alas 5 hanggang alas 6 ho ng gabi. Sa PTV4 ho yan. Hindi ho competitor ang PTV ho sa Channel 5 kasi unang-una commercial ho yan. It's a government station subsidized by the government but we are not part of the government. Kami ho'y independent production content provider ho nila. So yung Kilos Pronto is a hybrid integrated public service. Pinagsalit na puwersa ho yung sinasabi ho nating multimedia ho sa ilalim ng Bitag Media Unlimited Incorporated. Make no mistake about that. Isa lang ho yung programang Kilos Pronto na daily public service, hybrid, kasama ho natin si Tula Erwin Jams, si Alex Santos and myself, alas 5 hanggang alas 6. Hanapin nyo lang ho kasi yun ho sa Kilos Pronto page, abay, ipinablock ho. May sira ulong putok. Tatapyasin kong ulo nito pag nalaman ko yung pinablock ho kami. Sabi naman ng Facebook na babalik daw ho next week. Kaya lang, marami ho kami mga pages sa BMUI tulad ho ng Bitag Media. Log on ho. Kasi siguro maganda siguro ilabas natin dito. Can you give me the Facebook page ho ng Bitag Media Facebook page? Para nang sa ganon, ilagay nyo nga dyan kung sakali. Ito ho muna, ito ho yung Facebook page ng Bitag Media. Not bitagmedia.com. Alright? May Facebook page ho ang Bitag Media. Hindi ho bitagmedia.com. Website ho yan eh. So, pakisulat lang para mailagay natin dito. Ito ho, kasi kahit na ho na-block yung aming Kilos Pronto page, kami ho'y kumamal pa rin na mga 35,000 views and at a given time, doon ho sa show ho namin. Ito ho, hanapin nyo lang sa facebook.com/Bitag Media. Doon ho ninyo mapapanood yung live streaming ho ng Kilos Pronto kasi ang Facebook page ho ng Bitag facebook.com/Bitag Media. Yan ho yung Facebook page ho ng Bitag Media Incorporated, Unlimited. Lahat ho ng palabas ho namin, Kilos Pronto, Bitag Live, Bitag New Generation, US Cops. Andyan ho yung mga ibang equities ho namin na palabas ho namin. Tulad ho ng mga nasa Channel 4, dito ho. So, ang dami ho niyan. So, doon nyo na lang ho. Ito, pakisulat na lang ho, facebook.com/Bitag Media para mapanood nyo ho mamayang hapon. Uli, 5 to 6 ang Kilos Pronto. Kilos Pronto ho yan. Imbestigahan. Sumbungan, imbestigahan. Aksyon, solusyon, Kilos Pronto para ito ho'y sagipin ho yung mga OFW. Sila ho'y nasa ibayong dagat, sinusumbong ho yung mga nangyayari sa kanila doon. Napapakilos ho namin yung mga kinaukulan, partikular yung OWA, POLO, POEA, mai-rescue ho yung mga kababayan ho natin na talagang pumupunta. Kung kayo ho'y nanunood sa ibayong dagat, sa Hong Kong, kahit saan, if you're in trouble with your employer, all you do, message us,
right away, parang 911 ang dating, and we will put you doon sa help desk. Meron ho kaming parang help desk. And then somebody will try to help you by putting your safety center online and giving you all the necessary steps para hindi ho kayo malagay sa alanganin. Yun ho, ah? Okay? So, yung mga naiinggit, manigas kayo, mga putok sa buho kayo. You think that you can put the good man down? Mainggit kayo. Anyway, sige ho, tuloy na ho tayo sa ating programa. And dito na ho tayo ngayon, May 16, Tuesday. Eto ho muna, pag-uusapan ho natin, Sige, bago ho tayo, kasi ito ho yung mga inyong maasahan ngayong araw, ngayong sa episode ho natin. We will talk to you about ito ho yung sindikato ng dugo-dugo o ng mga nabibiktima ng dugo-dugo. Ito ho yung modus. And then we will talk to you some other things na para wag ho kayo mahulog sa bitag nitong mga dorobo. Sa loob ho mismo ng sinasabing mga car dealership, nangyayari yung kabalbalan at yung sinasabing mga sabihin na milagro at misteryo na hindi alam ng mga putok sa buhong dealership. Sa loob mismo nila nagtatransaksyon ho yung mga bogus at nagagawa hong lokohin yung mga bumibili ho mismo ng sasakyan tulad ng Hyundai. Sa E. Rodriguez, makinig kayo Yung manager ninyo parang si Abad, parang si Pinoy. Iisa ang katangian, not pa. Nahulog kayo sa bitag namin. Can you believe mga boss, bibili ka lang ng sasakyan sa loob ka ng sinasabing dealership, maloloko ka ng kanilang empleyado na aasikasuhin ka dahil gusto mong bumili ng sasakyan, tapos makukuhanan ka ng down payment, tapos ang gagawin, paupuin ka lang muna doon sa sinasabing sales, may mga mesa doon na maliliit, pakakapihin ka, tapos dadalhin ang pera mo, titiwala ka naman dahil empleyado rin sila, abay, bibigyan ka ng peking resibo galing sa rekto, nagsasabi nagbigay ka ng down payment, pero peke yun malalaman mong peke dahil pag check mo, kunyari sa 100, ang ilalagay 10,000 lang, reservation, yung 100,000 abay hindi binigay sa dealer. Ngayon, ang sasabihin ho ng dealer, para wag mapahiya, makinig kayo, Hyundai, E. Rodriguez, pag-untog-untogin namin mga ulo ninyo, nakaabot na kayo sa amin, So ngayon, warning na to. Kung kayo ho'y bibili ng sasakyan, eto ho, yung mga sinasabi na ho natin, all points bulletin para makaiwas ho kayo, public service ho to. Kung kayo'y nasasaktan at gusto niyong magreklamo laban sa akin, mga hinayupa kayo. Well, maraming ebidensya. Bakit kayo nag-iempleyo ng empleyado ninyong bogus? Pananagutan nyo, nangyari sa sinasabing modus sa loob ng inyong bakuran. Sa loob mismo ng inyong tanggapan, ako ang biktima. Ngayon, nagreklamo kayo. May korte naman para pagreklamuhan nyo ako. Gusto nyo samahan ko pa kayo sa husgado? Mga kengkoy, kumagat, kolokoy kayo. Pompyangin ko yung mga ulo ninyo mamaya, nakita nyo Nagsisiga-sigaan ba o hindi? Nakakabwisit si Bitag. Binubwisit ko talaga yung mga dorobot na yung mga sangkaterbang mga pabaya sa loob ng inyong mga tanggapan, nagninegosyo kayo, hindi para makasira, bagkus makatulong at umunlad ang negosyo ninyo sa pamamagitan ng magandang serbisyo, hindi serbisyo kagaguhan. Entiende? Ngayon, gano'n naman. Pag sinabi ko, entiende, ang sagot niya, si Senyor Ben Tulfo. O, kapareho nito ni Mary Maloy Jose Ruiz de Clavio. Buenos dias from Spain. Buenos dias también. Si Benson, thanks po sa rescue sa amin. 2004 sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, illegal recruitment victim ho yan. Okay, thank you so much for, telling me about that. And, okay. Sige, diretso na ho tayo. Ito pa ho, we will go and give you advisory, Kayo, mga boss, kung kayo'y bibili ng sasakyan, kung kasakaling alaki yung perang pambili ng sasakyan, at least, nakikinig kayo sa akin, at natututo kayo sa mga kamali at doon sa mga biktima mismong luhaan na lumalapit ho sa aming public service dito sa People's Day ho, sa Kilos Pronto ho yan, sa Bitag Action Center ho yan, kami ho, personal touch ho, yung pagsiservice ho, hanggang alas 10 na ng gabi, nandoon pa rin kami, ang dami pa rin taong, iba sa kanila, tsatsaga na ako sa sobrang kulit, sige na nga, ganun na lang. Alam niyo ho kasi, hindi namin ma-accommodate yung mga
nagsusumbong lahat sa kilos pronto kasi kung titingnan mo, kung darating yung 40 katao, 4 o 5 lang makukuha mo, anong gagawin mo sa 45? Uubusin ho namin yan, iba dyan, ipapasa ho namin sa bitag para trabahuin, investigahan, para mabitag is itong mga putok sa buho. Ngayon yung iba naman yan, pinuproduce namin para ilalagay sa online, well-produced, para wala hong tapon. Yun ho ang power ho ng sinasabi ho namin, ito yung integrated, hybrid, public service ho. Multimedia ho yan, sama-sama. Maliban ho dyan, ito ho, ang ginagawa ho namin, iniisa-isa ho namin. Kung sakaling hindi ho lahat nasusolusyonan. FYI lang ho aking sinasabi sa inyo. Anyway, sige. 21 after 10. Topic na ho tayo muna. Alisin mo total, nakikita ko naman dito. You consider mga nandyan, no? Lakihan nyo lang siguro dito. Ang dami ho rito. Si Bersonia. Hindi ko mabasa, no? Ang dami. Pumapasok kasi. Anyway, mamaya, diretso ho tayo. Isa lang ho sa mga modus na mga dorobo sa loob. I will expound on it later on, pero dito ho muna tayo. Again, magbibigay ako ng advisory. Kung kayo ho'y naninirahan sa Quezon City, kung kayo ho'y may mga naninirahan na hindi naman sa loob ng subdivision, bagkos sa mga lugar na kung saan, hindi naman sila medyo informal settlers ang dating. Kasi, pinag-aaralan ho namin kung paano ho namin bibitagin ho itong mga putok sa buhong, mga hinayupak. Nagmumura ba o hindi? Katawagan lang namin doon sa mga iho de cabron o iho de pulboron na mga mga towing services na sa loob ho ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ngayon, kaya ho sinasabi to, nung araw pa ho kasi, 2005, 2006, marami ho kami nakikita mga racket ho nitong mga towing company na hindi ho na-check ng Quezon City or ibang lugar ng lokal na pamahalaan kasi bibigyan lang ho sila ng permit to operate within the city and at the same time, kumukuha ho sila ng MMDA, etong authority or license na sila ho'y pwedeng mag-tow basta't sumunod lang sa mga sinasabi hong eto ng panuntunan ho kung paano ho at bakit kayo tinotow. Etong mga putok sa buhong mga tulisan sa Quezon City, nakikinig man kayo sa akin, kung kayo ho'y nakaranas ng pagtutow lang ho na wala naman nagsasabi bawal iparada rito, itutow namin kayo, lalo-lalo dyan sa parting Maginoo sa Quezon City, binabantayan ho namin, maglalagay kami ng patibog niya, mahuli lang namin kayo, kakatusan namin kayo, popompingin kong ulo ninyo eh. Na hanggang salita ba ako, watch me, papatayan ko lang camera, tutok-tok yung camera ko sa ulo ninyo eh. Hindi ngayon makikita, hindi ba? Ngayon, pag medyo nakalusot, sabihin ko, minamasahe ko at medyo inaayos ko lang ang suklay mo. O, hindi ho ba? Ganon. Pag medyo nasampal ko mukha mo kasi ayaw kitang madengge, baka mamaya makagat ka ng lamok na may lamok ako nakita, kaya sinampal ko mukha mo para patayin yung lamok na nagdadala ng dengue. Iyon ang aking depensa pagdating sa hukuman. Yung sasabihin mo, sasabihin ko. Ako naman kasi, may karapatan, the right to life, hindi ba? I don't want you to be bitten by a dengue mosquito. Therefore, if I see it in your face, I'm gonna slap that mosquito in your face. I'm gonna swat it with my big hand and then make sure na, ayun, patay ang lamok. Oo, masasaktan ka ng konti. Although dorobo ka, I still love you. And I say, and I love you so. People ask me why. You're a dorobo and you deserve it. 10:24! Okay, joke time lang ho yan. Pero pinagagaan na ho natin kasi pag nanonood ho ang aking mother, sabi niya, Ben, na-stress na naman ako sa'yo. 92 years old na ako. O sige, di ba, papangako ko, I'll behave, ma'am. Lahat naman kaming mga Tulfo brothers, pag nanonood ang aming mother nga pala, si Mami, pinanunood ng walang audio, nakamute. Binabasa. Pag kami nakatawa, sasabihin doon kay Julie, yung kanyang caregiver, sige, buksan mo, tingnan ko, pakinggan kung ano sinasabi kasi nakatawa. Pag medyo seryoso, binabasa niya, facial expression namin, kung si Erwin, si Rafi, abay, patayin mo. Nagpapalpitate ako. Dito, nakatawa, hi, Mami! Ay, wala, okay, marami akong mga dorobong huhulihin pag nahuli ko.
sasapakin ko, nakatawa pa rin ako para ikay masaya, mamit hindi ka ma-stress. From your loving son, Kengkoy Bugoy, si Bentot kung tawagin ni Mon. O, 10:25. Isyong diretso na ho tayo. I'd like to be very serious about this. Even last year, 2016 and 2015, before the election, and 6 months before the election and 7 months before the election, we have problems dito ho sa MRT. Unti-unti ho naglalabasan na hon kapalpakan at kapabayaan at sinasabing ito naman kaob-oban na mga dilaw. I'm sorry when I say this. Paki-play nga yan. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Sige, tira. Walang kurap, walang mahirap. Pati ikaw mamaya tatamaan sa akin. Saan po kayo Yan. kumukuha ng kapal na mukha? Hanapin mo muna bago mo pipindutin. Mamaya babaliin ko yung daliri mo. Maayos ka. Okay, pakiulit. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Huwag mong dagdagan, huwag mong babawasan. Eksakta mundo, pakiulit. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Nung sinabi mo yan, President Noy, as in aka Notpa, tandang-tanda ako sa State of the Nation address mo, na mga 2012, 2013, yan ang katagang ginagamit mo. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Pakiulit. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Binanatan mo ang Bureau of Customs kasi nandoon yung sinasabing problema noon. Pero hindi mo nakita ang laking kahiyaan dahil ito'y mukha ng kapalpakan, mukha ng kapabayaan, at ito'y trademark ng mga dilawan. Naglalabasan na ang inyong katiwalian at kapabayaan, kaya naman bumabalik sa iyo yung salita mong pakiulit. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Sinong tinatanong mo? Si Joseph Abaya? Or si Abad? Or si Mar Rojas? Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Pakiulit. Kiyambay kay Abaya, kay Mar Rojas, kay Florencio Abad. Si Florencio Abad, yung DBM Secretary, siyempre may pondo dyan. At yung sinasabing, chuwari-wari-wap, chuwari-wari-wap, si Mar. Sip-sip. At yung palpak na ang pangalan Joseph Abaya. Hindi ba? Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Tumigil ka na, baka dagukan na kita eh. Hindi ko intindihan kung nabubuysit ka. Buysit na nga ako eh. Hindi ba? Makinig ka. Eto ang sitwasyon. Ito hong nararanasan natin hanggang ngayon na hindi ko naman sinasalba yung Department of Transportation natin, yung DOTR, sa mga problema kasi kami hoy babalikan ko lamang epekto ng problema pero hindi ibig sabihin kayong kasalukuyan na sa DOTR sasalbahin ko kayo. I will talk this way and walk this way. Talk this way. Walk this way. Okay, hindi ko kayo sinasalba kaya lang babalikan ho muna natin dahilan. Ito ho, carry over na ho to. Kontrata ho na pinasok ho ni sinasabing Joseph Abaya. Doon ho sa MRT3, anomalya na nangyari, na inimbestiga ho ngayon, iniimbestigan ho yan sa Senado. Go for it, Senator Grace Poe. Wala na akong sasabihin pa. To make it short, kung di ka ba naman istupido gonggong, nakatuwad yung kokote, ikaw Joseph Abaya, masakit ang sasabihin ko, I've been consistent before and during and after, eto after na, binabanatan ko kayo dito rin sa aking programa. Ikaw, Joseph Abaya, sinubukan mo dahil nasasaktan ka na sa mga upak ko noon na paglalantad, big time, na sinubukan mong ginawa mo, ni-research mo kung sino yung mga tauhan ko. At meron isang tauhan ko, isa sa mga staff ng Bitag, naalaman mo, sa Cavite. Nilapitan mo para ako'y makipagkita sa akin at gusto mo dahil nasasaktan ka na sa mga upak at sa mga expose ko rito sa programa ko about 2 years ago na kayo pang nakaupo dahil doon sa mga maanghang na banat ko, doon sa estilo ninyo na kung di ba naman kayo mga kulang-kulang at mga gunggong, eto, in-award niya yung 54 million pesos per month maintenance sa sinasabing 2 buwan pa lang na kumpanya na alang ka-experience
ang pangalan ng PH Trams na ang kapital ay hindi pa sapat para makabili ng saraw jeepney o hindi pa kayang bumili kahit man lang Vios. Sabi ni Grace po, mantakin nyo ang capitalization niya ng 2014 bilang isang korporasyon, 625,000. Hahawak ka ba naman ng kay laki-laking 54,000 pesos a month? How do you intend to manage and supervise this particular amount? And you're talking about service to be provided for the greater good of the greater population in Metro Manila. You explain that to me. Kung kaya mong lokohin si Grace po na hindi ko alam, the presumption of regularity is, regular ang ginawa ko, Diyos ang aking testigo, sasapatusin din kita dyan eh. Kahit na si Grace po, decente lang eh. Ngayon, suriin ho natin itong kumpanya na sinasabing PH Trap na in-expose ho natin. Ibinigay ba naman dito sa sinasabing kumpanya na walang track record, walang experience, walang karanasan, walang kakayanan? Pondo man ang pinag-uusapan at sinasabing technical services. Abay, balikan lang ho natin to, ano? Flashback ho to. Sa halip na ibigay doon sa Sumitomo, the Japanese maintenance provider ng MRT3 simula ng 2000 to 2010, ibinigay ho doon sa sinasabing kumpanyang hindi man lang kayang bumili kahit na Toyota Corolla ang capitalization. Wala! Tapos nung nabigay sa kanila, tsaka pala nagkorporasyon 2 months after, kundi ba naman magunggong, and you tell me, Joseph Abay, the presumption of regularity is mga tao mo regular, ikaw irregular. Si Mar Rojas irregular, si Pinoy irregular na abnoy. O sige, sino pa? Si Abad, kumikintab ang bumbunan. Naglalabasan ang inyong katiwalian ngayon. Ngayon, ang problema sa inyo, ito, ang pinalit ninyo doon sa magaling naman, oo nga, mahal di kalidad. Sumitomo, yung maintenance ng MRT hanggang karag-karag. So ngayon, ito ho yung sinasabi lang. Paano nangyari na ibigay ninyo doon? Yan ho nagiging problema kapag gumagamit kayo ng sinasabing, ito naman, negotiated transaction, na hindi ho doon sa sinasabing negotiated bidding transaction na wala talagang bidding. Ang punto ho natin, binanata na ho natin to noon pa, binabalik lang ho natin, hindi na ho bago to. Ngayon, ito hong iwasan sana ng administrasyon ni Digong na wag tularan ang trabaho ng pabayang dilawan sa pamunguna ni Abad, si Florencio Abad Quintab at si Joseph Pabaya at si Notpa na sinasabing ala siyang kasalanan, na hindi marunong mag-sorry, hindi kayang umako ng kasalanan. Hinahambalos ba natin sila? Hindi. Pinakikita lang ho natin kung paano ho nung araw na unti-unti naglalabasan ang hubot-hubad na katotohanan. Nakikita na ho natin. Nasaan ang Philippine Daily Inquirer nung araw? Na magaling pagdating sa sinasabing expose, Philippine Daily Inquirer. And they're so good and really, the fearless views doon sa kanilang investigative, and yet right on their face, sila man nangungunang dyaryo, they claim to be before. Anong ginawa nyo dito sa malaking katiwalian? And now you're trying to make it appear, you're trying to taper it down. Tapos naghanap kayo ng mga sacrificial lamb na pwede ninyo ibato doon sa Bitanggol, Kulokol. Ginawa nyo sacrificial lamb? Ngayon, inquirer kasi kayo eh. Nakinig niyo ba? Masarap talagang balikan. Ang gagaling nyo kasi. Ang dami nyo mga award tulad ng ABS-CBN. Award ng kalokohan kasi. Magbabalik ko kami. Stand by ho. Babasahin ho natin. Alam nyo, sa dami ho nagpapadala ho ng inyong mga comments. And then, sige, kung ano lang ho yung masusulat ng aking staff. I wish na nababasa ko ho isabay real time. Ito ho mga dumarating dito, ano? I really appreciate and thank you so much. Mga followers ng Bitag, lalo-lalo yung mga Pinoy overseas or Filipino overseas workers na pagsuporta ho ang pagtutuko sa amin. It's how dito sa programang Bitag Live. Kasi sinisikap ko na ho maging present every now and then. Nahihiya ako dahil marami na akong utang. Kung sa eskwela, matagal na siguro ako drop out if not expelled. Kasi malimit wala. And not that because I want to be absent, there are certain things pag lumalaki ng responsibilidad. Lumalaki na rin yung sinasabi nating saklaw ng iyong mga ginagawa at nadadagdagan
So kung sakaling kayo nagtataka, tinatamad ba si Boss Ben? Hindi, mga bossing. Hindi ako tinatamad. Kubinsan, 24 oras lang. Hindi yung news, ha? 24 hours in one day. And so I have to sleep about 7 hours, 6 hours, and I have to work more. More work, kahit nasa loob ng sasakyan, my mind is thinking. So dito ho, sasabihin ho natin dahilan kung bakit medyo sinisikap na ho natin at umiiwas na ho tayo maging mag-a-absent. Ano? Sige, basahin ho. Gumagawa na kayo ng maganda. Binablock pa kayo. Sama naman ng ugali ng mga kumag na yan. Alam nyo kasi, sa mundo, Yatski, Pialongan, hindi natin maiwasan sa mundong ito na pag ikayong maganda o gwapo, kainggitan ka ng mga ngepa. Pag ikay matalino naman, may inggit sa'yo, yung mga feeling nila talino, matalino rin sila. Meron yan. It's human nature. Some people will be jealous or something. Ang Kilos Pronto, a hybrid public service, meron akong suspecha na posible babaeng nainggit dito na dati sa amin at umalis na hindi matanggap na sumisikat kaya bumalik, nag-over the bakod uli. Makinig ka, letter A. Suspect pa lang kita, hindi kita nasa listahan kita. Yung iba naman dyan, meron para nakita ko, hindi ba may mga dilaw, istasyong dilaw. Ano yung istasyong dilaw? Alam nyo na, abayas, sebe yan. Nakikita nyo yung maraming ganyan. Yung isa naman, dilaw, hilaw. Sino yung hilaw? Sige nga. Kung merong malalaking network na dilaw, merong isang hilaw. Ayaw maging dilaw, pero siya'y hilaw. Kumbaga, mistiso, hindi alam kung saan ang kalalagyan. Sino yon? Bugtong-bugtong ng bonggang-bongbang bugtong. So ngayon, marami siguro naiinggit doon sa mga hilaw na wala naman doon sa mga dilaw. Dilaw, pero merong isa diyang hilaw. Ano yung hilaw? Kayo nang bahala. Okay? Ano ba pinag-uusapan natin? So yun ho, ninanaro down ho natin. Yung iba naman naiinggit na dahil, teka muna, sumisikat na to. Kailangan i-report natin. LOL! Laugh out loud! Paano ka i-report nyo kami? Dami naming social media account. As a matter of fact, kung titingnan lang ho natin, kami nagpapasalamat na so tama lang yung aking strategiya na padamihin yung social media account kasi kung sakaling iba-block, we can go on to the other one. You keep on blocking legitimate media, legitimate social media account kami sa amin, na which is under corporate account, hindi to personal account. Kung kayo nagtataka dito sa Bitag Live na kuminsan ako nagiging personal na rin and then at putting post na me and my mom and my dogs and some of my staff and something else. So sometimes I'm so tempted to post some things that gustong malaman nitong mga ibang followers ho namin. Aside from what I do, there's something behind what I do, behind the mic and behind the microphone. And sometimes I'd like to have a private life kasi that's the only thing na meron ako. Maging pribado. Honest. And the only thing na milalantad ko yung aking anak na si Carl, at before, I would be very careful because I don't want to be part of that na ma-package deal, pati yung sinasabing security. I wanted to show forth my mga, my kids, but I also have to protect them. So anyway, while the other kids that I have that in the U.S., so they're okay. So what I have with me is my Carl, and so he's got to have to be protected. He's got to have the security and all the protection necessary, some martial arts and handling and gun handling technique and being in a competition. Maybe that's what I'm going to be able to do to put him in situations na ibahong mundong ginagalawan din ng anak ko. So para sa akin, I go away doon sa sinasabing being not so much doon sa private na ginagawa ko. All right? So, anything else outside of that, please, I don't want you to know. Si lahat kurap. Easy. Lahat kurap siguro nung nakaraan. Okay, sabi ni Almania Musol. Rose Bergatin. Good coffee morning. While I watch it, coffee time, sir. Thank you. What kind of coffee do you drink? Rose? Okay. TJ, Tulfo Brothers, bosses ng katotohanan, watching from Taiwan. Thank you, Mrs.
Mesa, good evening. Sir Ben, alam niya, ang tawag po dyan, SOP, construction. Malaking kinikita ng mga ugok niyan. Dapat dyan isama mo na sa Bitag Farm. Hayaan mo, medyo gagawa tayo. Kaya mga wala na sa sitwasyon ng mga Bitag Farm. Sige, naisip ko nga, Joseph ang pangalan. Gagawa tayo ng Joseph. Badagdag. Thank you. Ballpacks ang tawag dyan. Ayabawaya. Easy. Kapal mukha ng mga dilawan yan. Sabi ho ganun. From Chiba, Japan, Semeri June, Porlagayan. Ito ho, binabasa lang ho natin. Ang dami pa ho rin. New Jersey, good morning, good evening ho sa New Jersey. Okay? Mindanao MMA. Okay? Mindanao MMA. Ano yan? Mixed martial arts? Pero sa New Jersey? Really now? Sa Finland. Sa Finland kasi si Cory Aldea. Kaya ako sumisilip kasi may isang screen ho rito sa tapat ho kasi ito ho ginagamit ho natin sa live streaming pala. By the way, iba ho yung live stream ho namin sa Facebook na gamit ho nating iPad. Iba naman ho yung sa harap ko, yung camera ho namin na ito nare-record ho namin for be upload sa aming Facebook account. I'm sorry, sa aming YouTube Bitag Official, pati sa aming yun naman ho para doon sa aming website which is bitagmedia.com. Ito hong nakikita nyo ngayon, tsagaan lang ho tayo that there's a little difference in terms of the quality of the audio. So, nakikita nyo, incidental yung mic. Anyway, from Northeast USA, it's Northeast time. Northeastern time? What are you saying? This is watching from USA, USA, Northeast time, 9:30. Okay. Kanina pa siguro to. Watching here on, 9:30, 1 hours in Northeast. Sige. California kasi 2 hours. Sa New York is about the same time. Dito ho sa atin, 10:48 ng gabi. Gabi ho sa kanila, umaga ho. Dito ho, mga watching here from Los Angeles, California. How are you, sir? Really enjoying listening to your radio. Very impressive and fun to hear it. Thank you, Salute. And expect that I'll be somewhere in the United States. I'll be somewhere in the U.S. I'll be there in Los Angeles by July. And you probably have time to see me. I'll tell you where kung saan kami makikita. So Leah Wilson, being a private is the very best in life. That's what I'm trying to. That's not exactly what I want, Laila. That's the only thing that I could just keep myself in that particular, sabihin natin, comfort zone to be private. Kasi lahat naman kasi, mahirap na, no? And Benson, lumalakas ang buhat ko dito sa gym kapag nakikinig ako, mga fearless commentary, Benson. Sige, just keep on. Follow me here. Okay, that's enough. Sige, si Benson yun kasi nagbubuhat daw siya. Lalo siya nang papalakas pag may fearless commentary. Si Ann Rose Arellano. Hi po, sir. Masaya po nakikita kita live. Masaya nakikinig. Ang sinasabi mo, proud of you. More power and God bless. Thank you, Anna Rose. 10:49. Sige, balik ho tayo, no? Okay. Just go ahead. Give us your comment and then nababasa ko lahat ho dahil nakaka-capture ho lahat to eh. Exactly. Kung ano yung mga pumapasok, real time, the same thing pag pinaplay ho natin. Dito na ho tayo, mga boss. Tigilan na ho muna natin tong kasi baka sabihin ho nila, paborito natin yung dilaw. Well, not really. It's just that I like to talk about it kasi unang-una, very comfortable ho pag pinag-uusapan ho yung mga mali na nakaraan. Kasi pag hindi mo nakita ang kamalian sa nakaraan, you're bound to commit the same mistake nung nakaraan sa kasalukuyan. Kaya ho natin pinag-uusapan. And we're empowering people to discern and then pinpoint where the problem is so that our leaders today and the present administration, they're not gonna do the same mistake. Sabi nga nila, if you don't learn the history, you're bound to repeat it. Okay, si Ryden Glenn Floria. Pa-organize naman po ng outing para sa mga supporters dito. Hehehe. Bitag Live. Kilos pronto. Saan ka ba? Nandito ka ba sa Pinas? Anong probinsya mo? O baka nasa Guam ka ba? Baka sa Los Angeles. Ha? Baka sa LA ka. O sa LA, anong sabihin? Legazpi Albay. LA. Okay ba? Natatawa yung aking cameraman dito. By the way,
I have two audience dito, my son and then yung aking camera sa harapan. They're enjoying listening pag hindi sila nagsa-cellphone. Kasi kung minsan, habang nagpo-programa ako, nanonood naman sila ng NBA Live. Walang NBA Live ngayon, ano? Wala pang. Labanan, ha? Sino bang nanalo dun saan? Ha? Golden State Warrior. That's my son. Well, ikaw, sino ang ano mo? Toyota. Tsaka Chris pa. Anyway, sige, pag-usapan ko natin to rito. Okay, boss, pakinggan nyo lang sana ho ito, ano? Kung kayo ho'y mga amo na babae, kung kayo ho'y mga ginang ng tahanan at meron ho kayo mga katulong, isa ho na dapat malaman nyo para wag ho kayo mabiktima ng sinasabing dugo-dugo. So I'm gonna tell you this. Huwag nyong iiwan ang telepono sa labas na parang kung saan sasagot yung katulong. Kunin yung telepono, ilagay nyo sa loob ng kwarto, lock nyo yung kwarto nyo. Bigyan nyo ang inyong katulong ng isang cellphone na pwede nyo tawagan. In case of emergency, pwede rin kayong tawagan. Sakaling may magtatanong sa telepono at nakukuha yung mga impormasyon na hindi naman dapat sa telepono nang gagaling. Bakit ho nagagawa ng ito hoy? Mga dugo-dugo, mabiktima ang isang katulong na kawawa na mapasunod na sirain yung kahadayero ng kanyang amo na kunin yung 1.5 million pesos kesyo yung kanyang amo tinawagan daw ng secretary ng abogado ng kanyang amo para sabihin na nangangailangan ng pera, kinakailangan kasi emergency, dalhin sa Cubao makipagkita. So ang ginawa doon sa katulong, tinawagan sa telepono mismo, binibigay yung instructions kung paano sirain yung sinasabing kahadayero at sinira naman ng katulong at pagkatapos nagawa, nakuha yung 1.5 million pesos at wala siyang pamasahe. Sabi, gamitin mo yung 1,000 pamasahe para makaabot ka sa Cubao, doon tayo magkita para maibigay sa amo. So nakita niyo ho ba? Let me present to you kung paano yung dugo-dugo. Ang dugo-dugo ho kasi hindi po pwedeng gawin unless kung magaling ka to do it randomly. Tatawag ka house to house na hindi mo sinurveillance, na wala kang kumbaga prior knowledge kung sino ang target mo. Ang dugo-dugo ho kasi will come in form by telephone if not sa katulong na iiwan. At yung katulong, nagsasabi ho siya kung talaga yung katulong niya ay biktima na napapasunod dahil siya ay mukhang tanga or eng-eng. Pasintabin ho sa aking sinasabi, kaya napapasunod siya. Subalit may mga katulong na hindi mo malaman kung sila ay galing sa sindikato o di naman kaya sila yung katulong na lalabas na yung dating katulong pero kabisado lahat yung mga kung saan yung mga ari-arian ng amo at yung mismong katulong doon, aalis na yung dating katulong, may bagong katulong na yung dating katulong, ibibigay ngayon sa sindikato yung mga impormasyon, laman ng bahay, kung kailan umaalis yung may-ari at kung paano kawawa yung katulong na bago. Kasi wala siyang kamuang-muang napasa ng impormasyon, everything there is to know sa loob ng bahay. Nakikinig ba kayo mga misis ng tahanan? Pag wala kayo, hindi pwedeng katulong iniiwan sa bahay na may telepono dyan, tanggalin yung telepono, kunin nyo, lagay nyo sa kwarto. If not, i-manage yung katulong, sino man tatawag sa telepono sasabihin, Meralco man yan, PLDT man yan, gano man yan, census man yan, ano mang sasabihin dyan, huwag magbigay ng telepono, hindi makipag-usap. Pag may pumasok sa gate, sorry, wala pong mga amo rito, mamaya darating na lang, hindi ka pwede makipag-usap. So ganun ho eh. Sealed yung information from the inside going out. Pero kung meron from the inside going out na ipasa sa labas, alam na yung nangyari, mabibiktima ho kayo. Kaya i-clear nyo ho yung katulong na umaalis. Pag yung katulong ay umaalis, isang katulong na umalis, baguhin nyo na ho. Baguhin nyo ho yung mga susi. Baguhin nyo na ho yung mga impormasyon na dapat pati mga kombinasyon ng inyong kahadayero na hindi malaman ng sinasabing katulong kasi nabuksan ho, nagawa hong buksan yung kahadayero. Apparently, siguro nagagawa ho ng dating amo na ibigay ho yung sinasabing combination kaya nabubuksan. I want you to listen carefully dito ho sa Bitag Live because trabaho ho namin ang bibitag. Anything above 800 plus thousand, yung katulong ho, kay pobre man yun o hindi, maiipit ho yan, makukulong, no bail.
Ngayon, kuminsan, bakit ho yan? Kasi malaki na ho yan eh. Threshold yun sinasabing kung anong magkanong nawala. May lumapit ho sa amin kahapon mga boss. At ito ho'y nagmamakaawa. Gusto kong paniwalaan. At siya ho ngayon naiipit na ho sa NBI. Dahil report na ho siya sa ng katulong ng kanyang amo hinggil doon sa pangyayari. Willing ho yung sinasabing katulong na sabi niya, handa akong magpa-polygraph test na wala akong napatunayan na wala akong alam dyan. So, in the willingness, hindi naman pwedeng gamitin sa korte ho yan. Kaya ho natin sinasabi sa inyo, ito ho, may proseso dyan. Sa akin ho kasi, sinishare ko lang ho, doon ho sa mga pumupunta sa amin, gabi na, pinagbibigyan ko pa, marami ho eh. Kasi ako mismong nagsasala, kausap sila. Doon sa kanilang problema, eyeball to eyeball. Nakakausap sila. Hindi ho yung pinaupo mo sa mikropono sa harap mo na wala kang prior interview or talagang kinakapa mo. Then and only then, that's the reason why by Bitag Live ho, na lahat ho na topic na wala ho kong script. I look at the camera, I look at the iPad, no script. When I talk to you, I'm talking to you from the heart. Basing it doon sa sinasabing mga victims na lumalapit ho sa amin. Kaya para doon sa mga amo na iniiwan yung inyong bahay, mag-ingat ho kayo. Lalo-lalo na sa mga katulong, turuan nyo ang dugo-dugo. Magsasabi ho na disgrasya yung amo, hindi makapagsilita. Pag sinabi, Teo, itong amo, hindi ngayon malaman ng amo, ng katulong. Ate, ikaw, tapos mamaya sabihin, oy, sekretary ng amo mo, kung duguan yung kanyang bibig, nasungalngal ng husto, nabangga yung kanyang sasakyan, yung kanyang bali-bali yung kanyang mga ipin, hindi nakapagsalita. So ako na lang magsasabi sa ibig sabihin ng amo mo sa ospital siya, dalhin mo yung pera doon. Ito ho yung mga modus ho. Hindi ho nasasagawa yung dugo-dugo na wala hong prior knowledge doon sa lugar. Hindi ho, maliban 99.9%, hindi ho random ang ginagawa ng mga dugo-dugo sa telepono. Bakit dugo-dugo? Sasabihin kasi na disgrasya, kinakailangan, nakadisgrasyang amo mo, nasa ospital siya ngayon, kasama yung agaw buhay na biktima niya na nandoon yung pulis, tinawagan yung sinasabing amo, dalhin yung pera sa presinto, pero bago sa presinto, dyan na lang sa isang lugar, ibibigay mo para sasabihin yung sekretaryo ng amo, kasi hindi makapagsalita yung amo, tanggal yung mga ipin, nasungal-ngal yung kanyang bibig, ganun, na parang, hindi malaman nga nakatulong. Ate, ikaw ba? Ganun ang dating eh. So mag-iingat ho kayo. Yung telepono, wag nyo na ilagay sa labas. Pasok nyo sa loob. Bigyan nyo na lang yung prepaid cellphone. Kayo lang tatawag. Unless kung may importante, siyang tatawag sa inyo. Lahat ng bagay na nangyari sa bahay, tawag sa inyo. Kung maaari, maglagay na kayo ng CCTV sa inyong bahay. And then, ilagay nyo dito na kahit saan kayo, kapareho ng aking cellphone na to, if I look at this, makikita ko na agad ho yung sinasabi hong lugar sa aming bahay, lahat ng mga places sa bahay, by looking at this, a live view ng sinasabing bahay ko at masisilip ko kung anong ginagawa ng aking mga staff sa bahay. Plain and simple. Mag-iingat ho kayo sa mga dugo-dugo. Nabibiktima ho dyan. Yung pobreng katulong. Kung eng-eng yung katulong, paano kung mas wais, Sus Mariosep? Sinabi ni Casey, eto ho, tingnan nyo ho na may ayos, kung kayo sa TV. This is a supplement. It's not a medicine. Anything na mga cases ho, na actual documentation na kinover ng Bitag, watch them. Kahit na sa Facebook ng Kakaibang Lunas. Every story na totoo, hindi ho mga endorser. Simple, totoong tao sa totoong buhay, totoong karamdaman. It's hard to believe na sinasabi pati cancer because it shouldn't be and it should not be. Kaya lang ho, they were successful na maitawid ho yung sinasabing chemotherapy because of this. And so they declare cancer-free. And it's not attributed sa kanila. You wanna know more? Diabetes, yung sinasabing any metabolic syndrome, high blood pressure, etc. Eto ho, si Bitag ho nagsasalita. We did the investigation. Wala hong lukuhan.
Wala hong halong biro. Galit ho kayo sa mga dorobo. Isa lang ho inyong pagkakatiwalaan, DZMI, Divergent Concept Marketing Incorporated. You see the number on the screen? Kayo ho, hindi nyo makikita, log on sa aming Facebook page, sa Bitag Live, and we'll give you the number ng Divergent Concept Marketing Incorporated. They're the ones handling it, while we're the ones producing it. Public service lang ho tayo. Adios.